Good morning, brethren. Happy Mother's Day. Thank you. Good morning. Good morning sa bisita natin na si Angelica Solis from Cabanatuan City. Marunong ko mag-Ilocano? From Hindi. Cabanatuan. Cabanatuan. Ilocano talaga. Mother's Day. Ang topic natin ngayon is all about mothers. Proverbs 31 verse 15. Introduction. Mother's Day. Mother's Day is an occasion which celebrated in various parts of the world to express respect, honors, and love towards mothers. The day is an event to honor the contribution of mothers, acknowledge the efforts of maternal bonds, and role of mothers in our society. My brethren, how can you spell mother? For me, mothers, M is for a million she gave to me. O means only that she's growing old. T is for the tears she shed to save me. H is for her heart purest gold. E is for her eyes with love light shining. And R, right and right shall always be. But put together, them all is mother. A word that means to me the word to me. I love you, nanang ko in heaven. Even she died. Happy Mother's Day. Okay, let's get started. Bago ako mag-pray muna, pwede tumayo mag-pray muna. Heavenly Father, thank you once again for giving me a chance to share your Holy Gospel. We pray that you will open the mouth of your servant to proclaim that the word of the power of the Spirit. And we pray also that this same Spirit open the hearts of the hearers here assembled to receive your Holy Gospel and write in their hearts your holy law, even as you promise. We pray all these things in the precious name of our dear Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Umpisa natin sa verse 15. Pwede pakibasa sis Marjorie, verse 15. Proverbs 30, verse 15. Proverbs chapter 31 verse 15. She rises also while is yet night, and giveth meat to her household and a portion to her maidens. Thank you. She rises also while it's yet night and giveth meat to her household and portion to her maidens. She gets up before daylight. Bago pa man sumikat ang araw, gising na sila to prepare food for her family and house and to tell her servant women what to do. Gising na sila, piniprepare na yung mga pagkain. Bago man gising, bang tulog na tulog yung mga kasambahay niya, mga asawa, mga anak. May mga katulong to. Meaning, ibig sabihin, itong nanay na to is may kaya kasi may mga kasamaan sa bahay. Even, pero sa atin, mga nanay, di ba? Habang tulog pa yung mga anak nyo, yung asawa nyo, nagpe-prepare na kayo para paggising nila, meron na silang kape, meron na silang pagkain sa mesa, gano'n. Habang naghihilig pa sila, kayo, nagpupuskus na nagpe-prepare na ng mga, gano'n ang mga nanay, ganyan niya kamahal yung mga pamilya niya, yung mga anak niya. Yung mga kasambahay niya, tinuturo na siguro yung mga gagawin nila para ang gusto niya kasi is maganda, arrange yung mga gagawin nila, hindi kung saan kung ano yung mga gamit nila na kukunin, nandun lahat, mga prepare. Mga babae naman gano'n, di ba? Gusto nila ay kung hindi ayaw nila yung mga maghanap kung saan. Kaya kami mga lalaki naman, kung saan kaya. Minsan gano'n. Parang nag-ahas na,
Pero, mga Amen, mga kapatid. Amen. Verse 16, bro. Hindi pwede pakibasa. Verse 16. Verse 16, she considered a field, abided it with the fruit of her hands. She planted a vineyard. Amen. She considered the field and buyed it with the fruit of her hands. She planted a vineyard. Masyadong malalim kasi itong mga English ng eh. Kung ko sa ano, she looks at the land and buys it, and with money she earned, she plants a vineyard, mga grapes, vineyards, mga kapatid, grapes, pataman niyang tinitignan at sa bukid, hindi siya basta-basta, di ba? May nagbenta sa kanya ng lupa, hindi niya babayaran. Kala na dito, kasi niya babayaran ko, hindi. Tinitignan niya muna kasi bago niya babayaran yung lupa na bibilihin, tinitignan niya muna kung magandang taniman ba, para hindi na masayang yung pera na inimpok niya. Kasi yung mga babae, siyempre, mga babae, hindi naman basta-basta. Siyempre kayo, mga babae, mga nanay, lalo sa mga nanay, lahat ng mga babae, siyempre, pinaghirapan niya yun, ayaw yung sayang. Kaya nga yung mga anak niyo, parang gano'n, humihingi yung mga anak niyo, hey, kasi ito, masyado, ganito, gano'n. Diba? Masyado, kaya makimantron ka, tipid ka, magtipid ka. Pero hindi ang gano'n, hindi siya kurikot. Pero ang ginagawa lang niya, para lang sa future niyo yun, iniipon niya para nung unang panahon kasi wala pa namang bank book, baka nakalagay sa piggy bank, nakalagay sa kansya, iniipon niya, magiging niya. Kayo lang kung nakita niyo, hindi na ganyan niya. Ay! Kopi. Pinukupitan niyo. O kaya tapos tinitignan mo kung saan niya nilagay. Hindi na ganyan. Hindi, nung bata ako, parang ganun, tapos tindahan, yun. Kung may tindahan siya, kung nagtitito, makapagtinda ka ng may bibili. Sa mga probinsya naman, di ba, hindi bultuhan, may mga nagtitindahan. Dalawang stick ng sigarilyo, o kaya candy, o kaya gano'n. Instead na ilagay mo sa akin, ilagay mo sa akin. Lalabas ka na. Magpupipit ka ngayon. Ay, mga nanay, ayaw nila yung gano'n. Istorya ka. Verse 17, mga kapatid, pakibasa Sis Jenny. She girded her loins with strings and straightened her arms. Okay, she girded her loins with strength and strengthened her arms. Ang ibig sabihin nun, she is a hard worker, strong and industrious women. Ngayon may naingatan niya yung mga kamay at katawan upang matupad niya lahat ng mga tungkulin niya sa araw-araw. Iniingatan niya, ayaw na magkasakit. Kung meron siyang konting sakit, guminom siguro ng mga gamot. Saka ayaw na magkasakit para magampanan niya yung mga tungkulin niya sa araw-araw. Para makapagtrabaho siya, makapag-ipon ng pera para sa pamilya. Kasi ang inaalala niya kung magkasakit siya, sinong gagawa nito? Sinong nito? Walang ibang gagawa. Ako, lalo pat, basta kung ayaw, kasi ang iniisip ng nanay, ayaw niya masaktan, ayaw niyang, kung maaari, ayaw niyang mapagod o kaya makuha yung mga kung kaya niyang gawin, ayaw niyang iutos, siya na lang ang gagawa. Pero kapag gagawa yan, malamang may kasamang bunga. Ganun yun. Pero, ayun, ganun magmahal ang mga nanay, mga kapatid. Mga babae, mga nanay, alam niyo yung mga nanay. Okay. Verse 18, this Angelica, pwedeng pakibasa. She perceived that her merchandise is good, her candle goeth not out by night. Thank you. She perceived that her merchandise is good, her candle goeth out by night.
She knows the value of everything she makes. Alam niya, ang lahat ng mga ginagawa niya may kabuluhan. And works late into the night. Kaya hanggang gabi nagtatrabaho pa rin siya. Kahit pagod na pagod siya, nagtatrabaho pa rin siya kasi iniisip niya para sa pamilya, para sa future ng mga anak, para sa gano'n yan kahit ang bawat ginagawa niya kasi mahalaga, kaya hanggang ating gabi, hanggang hindi siya inaantok o kaya gising na gising yung katawan niya, kahit pagod na pagod niya, sige, magtatrabaho pa rin kasi ang iniisip niya para sa mga anak niya, para sa future ng pamilya. Amen? Verse 19, Bro Mark, baka pwedeng pinasa? She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. Amen. She laid her hands to be the spindle, and her hands hold this distaff. She spins her own threads and weaves her own clothes. Siya gumagawa ng sarili niyang damit. Hindi siya bumipili. Ito kasi hindi siya materialistic pa. Siya na lang ang gumagawa ng kanyang damit. Kahit hindi gaano kagandahan siguro, basta magawa niya yung gusto niyang style, hindi na pumupunta sa market o kaya sa mga mga bibentahan ng mga damit. Kasi kapag bentahan ng mga damit, kumukuha, pipili-pili, baka hindi pa magustuhan. Kung siya ang gagawa, magawa niya yung gusto niyang style, kung anong style yung niya, kung gusto niya close neck o kaya nasasakal lang, baka pwede na gano'n. At saka, yung pinambibili niya ng mga damit, iipunin na lang niya yun, ilalagay na lang sa piggy bank, o kaya kung may bangko na nun, baka ibabangko na niya, para sa kinabukasan ng mga pamilya. Kasi ang palaging iniisip ng nanay is hindi yung pang sarili, di ba? Sa mga pamilya, o sa mga anak, mga ganito. Kaya nga minsan, tayo mga OFW nag-abroad. Kasi hindi para sa atin yung ginagawa natin, para sa pamilya. Amen? Amen. Yes. Verse 20, malapit naman. 20 na tayo. Verse 20. Pwede pakibasa. Proverbs 31 verse 20. Iligawad niya ang kanyang kamay sa dukha, o inaabot niya ang kanyang mga kamay sa mapagkailangan. Amen. Amen. Ginagawa, itong mga nanay is generous. He is generous to the poor and needy, sa mga nangangailangan, matulungin sila. Halimbawa, may nakikita sa mga bata, sa mga lansangan, na hirapan na walang pagkain. Kung may pagkain sila, imbes na kakainin na nila, ibibigay na lang sa mga, walang bukas ang palad sa mga nangangailangan. Hindi sila madamot. Hindi madamot. Alam niyo ba na ang isang hindi pinakamaliban sa tatay, parang sinungaling ba na pamilya ng tahanan sa nanay. Bakit? Kasi kahit sabihin, tatanungin mo sa kanila, Nay, okay ka lang ba? Ay, pagod na pagod yan. Oo, anak, okay na to. Tapos tatanungin ka, kumusta yung mga kapatid mo? Kumusta yung kumain na ba kayo? Kahit gutom na gutom siya, kumain na ba kayo? Kanino pa rin ang inaalala. Tapos galing sa trabaho, instead nakakainin na lang niya, itatabi niya yun. Ibibigay niya sa mga anak niya. Ganun kayo, di ba? Itinatabi niyo, hindi niyo nga kainin. Tapos makakain ako ng masarap. Ano kaya ang ginagawa ng mga nandun sa bahay? Iuwi ko na lang siya, pasalubong ko na lang sa kanila. Kaya ang mga nanay, proud ako sa mga nanay. Saludo ako sa inyo, mga nanay. Verse 21. Si Sarisa. She is not afraid of snow for her household, for all her household are clothed in scarlet. Amen. She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet.
She doesn't worry when snows come, when winter comes, because her family is warm clothing. Hindi siya nag-alala na dumating man ng tag-ginaw. Kasi, di ba, gumagawa siya ng mga damit. Sa mga unahan natin nabasa, gumagawa siya ng damit. Kaya, bago man mag-winter, nagpe-prepare na siya ng ito, parang sa atin ba, bago nag-winter, bibili na tayo ng mga kapal-jacket. Para pag dating ng winter, meron tayong susuot. Kaya hindi siya nag-alala na giginawin yung mga anak niya o kaya yung mga asawa niya o yung mga tao sa bahay niya, mga kawan niya. Kaya iniisip niya kagad yung yung darat na future na mangyayari, nagpe-prepare na siya. Summer pa lang o kaya at malayo pa ang winter, nakaprepare na yun, nakalagay na sa lagayan. Kaya kahit winter na, pagdating na ng winter, ilalabas na yun. Yun na, ibibigay na sa mga anak o kaya sa mga para hindi na sila giginawin. Amen. Verse 22, Bro Martin. She maketh herself coverings of tapestry, her clothing is silk and purple. She maketh herself coverings of tapestry, her clothing is silk and purple. She makes a bedspread, and wears clothes of fine, purple, and linen. Gumagawa siya ng mga kapal na sapin na higaan. Siyempre, yung winter, kailangan natin ng mattress ba yun? Kami mga lalaki, wala kaming mattress, kayo mga babae may mattress. Joke lang, mattress yung mattress. Mattress. Bay, mattress sana. Patawa lang, parang hindi ka mattress. Diba, itong babae, diba, sa mga previous verse natin siya gumagawa ng mga kaya siya, nagagawa niya kung anong gusto niya. Siyempre, pag winter nga, gumagawa siya ng At saka, ito, sinabi ko kanina na may kaya, kasi noong unang panahon, kapag nagsusuot ka daw ng linen, pure linen, na purple, parang royal, parang ganun. Pero sa ngayon, gold na yellow na. Noong unang panahon, pero yung yellow na. Kaya yung mga kapatid. Verse 23, sis Jim pakibasa. Psalm 31 verse 23, her husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land. The word of the Lord. Amen. Her husband is known in the gates, when he seated among the elders to the land. Her husband is well known, one of the leading citizen in the community. Kilala sila. Kaya di ba sinabi ko parang may kaya sila kasi may sa verse na 15 may katulong siya. Kaya yun, malamang itong asawa nito is parang loyal. Kasi pag nagsuot ka ng linen is may hindi naman sabihin natin mga total royal sila mataas, pero may katungkulan siguro. Yung asawa niya mga parang mayors, yung mga gobernador siguro ang asawa nito. Kaya kilala sila sa lipunan, kaya matulungin. Verse 24, Sister Rita, basa. Proverbs chapter 31 verse 24. 24. She made it fine linen and selleth it, and she delivered girdles unto the merchant. The word of God. Amen. She made it a fine linen and selleth it, and delivered girdles unto the merchant. She makes clothes, belts, and sells them to the merchant. Gumagawa pa rin siya ng ibang kasuotan at pinagbibili sa mga nangangalakal. Ito na. Kahit mayaman sila, kahit may kaya, sabihin, gumagawa pa rin siya ng mga ibang bagay, mga clothes, mga ibang items na kailangan ibinabenta niya para another source para sa pamilya. Kagaya sa atin, di ba may trabaho tayo, may full time tayo,
parang nagpa-part-time para extra income ba, para yung naipon mo, hindi mo na mahugot, kundi meron kang ibang gagamitin, o kaya kung hindi mo naman yan, idadagdag mo pa rin yung madadagdag para sa pamilya, kapatid, para sa pamilya, para sa future ng mga pamilya. Kasi palagi natin iniisip ng mga nanay is pamilya, sa future ng pamilya, sa mga anak, ng mga future niya. Hindi niya iniisip hindi niya na nagpapakon siguro bumibili ng pampaganda o kaya ano. Okay, basta ang kanya, itinatabi na lang para sa Hindi, kung mabili kami. basta iniipon na lang niya, tinatabi na lang niya para sa kanya kasi palaging ayun. Mag-umpisa na naman ako. Okay. Verse 25. Baka pwede mo ibasa. Verse 25. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. Hirap intindihin, pero ikon ko sa mga elaborate ko lang para lalo natin maintindihan. She is strong and respected, and not afraid of the future. Siya ay marangal at kapit-kapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na darating. Kaya sabi ko kanina sa una, nakaprepare bago man dumating yung mga pagsubok na yun, o kaya nakaprepare na siya, kaya hindi siya nangangamba na, ay naku, ano kaya mangyayari sa community, walang giginawin talaga yung pamilya ko, tapos walang makain, ganito. Pero siya siguro, dahil naiisip niya yung mga sa future, nakapag-imbak na siya ng mga kagaya dito, pag nag-winter may mga pagkain sila na pang-winter nila, kaya summer pa lang, nagpe-prepare na sila ng pagkain nila ng pang-winter. Kaya hindi sila nangangamba na kahit winter na, o kaya hindi sila nangangamba na wala silang makain sa mga araw ngayon, kasi meron na silang ipon. Kagaya ng isang ko ito na naalala ko is yung langgam. Diba? Pagka wala pang tag-ulan o kaya nag-iipon sila, nandun na sila sa nag-iipon. Kaya kahit tag-ulan na, nandun na sila, hindi na sila lalabas kasi meron na silang sapat na pagkain doon sa kanilang lungga. Ayun, kaya verse 26. Ulitin na, ko lang. Verse 26, Marjorie, para makabasa. Verse chapter 31, verse 26. She opened her mouth with wisdom, and her tongue is the law of kindness. Okay, she opened her mouth with wisdom, and her tongue is the law of kindness. Yan, she speak with gentle and wisdom. Hindi malumanay siya magsalita. Hindi siya nagel. Hindi siya malumanay siya magsalita. Hindi nagel. Malumanay siya magsalita. Alam mga salita niya ay puspos ng talungan. Ang turo niya ay pawang katapatan. Hindi siya nagel, hindi siya. Pero ang turo. Malumanay siya magsalita. Sabi na, anak, ganito, huwag kang makipag-away, ganito. Basta yung turo niya, hindi yung anak, magnakaw ka, makipag-away ka, makipaglaban ka. Hindi yun ang turo niya, kasi katapatan ang nanay, ayaw niya, ang kanyang pamilya o kanyang mga anak, ayaw niyang mapahamak. Ayaw mapahamak. Kaya palagi niyang sinasabihan na, Darling, mag-sing ka na! Hindi. Ang gusto na huwag mag-away, kung may nag-away, tatakbo ka na, kukuha ka ng itak, pag mag-away ka. Sabi, hindi. Tatakbo, lalayo ka, kung maaari, huwag kang pupunta sa mga sabi niya.
Amen. Basta, naintindihan nyo lang kasi, tama na. 27 bro, verse 27. Okay. Bakit na lang, tatlo na lang. 27. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Amen. She looketh well to the ways of her household and eateth not the bread of idleness. She always busy looks after the family needs. Di ba, palagi kong sinasabi na, palagi niyang sinusubaybayan niya palagi, mabuti ang sambayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Kasi nga, ang palaging iniisip niya is para sa mga anak sa future, hindi niya iniisip yung napapagod man siya o ano. Basta ang iniisip niya magtrabaho para sa mga pangangailangan ng pamilya, para sa mga kabutihan o kaya pagbuti ng pamilya, thanks sister, para sa kabutihan ng pamilya, para sa future ba, para kung halimbawa kung meron mong sako ng may mga hugot o kaya hindi siya na pumupunta sa mga hindi kagaya ng nanay, walang-wala kami. May kailangan, pupunta lang ako ng 5 piso lang, pupunta ka sa kapitay, pagutang ng pambaho ni Darlene. Kasi mahirap lang kami mga kapatid. Kaya pero verse 28, sister niya parang Her children arise up and call her blessed, her husband also, and he praises him. her children arise up and call her blessed. Her husband also he praises. Yeah. Kaya her children show their appreciation and her husband praises him. Ginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kabiyak na asawa. Kaya ang nanay na ito talaga, kayo mga nanay, siyempre lahat ng mga nanay, ginagalang kayo ng mga anak nyo kasi palagi yung ginagabayan sila sa araw-araw, binibigyan ng mga pangangailangan, kaya pati kayo asawa nyo, kaya ginagalang kayo, hindi kayo ang nanay ko ganito, hindi. Kasi ang nanay ko mabait yan. Kaya ang nanay ko, palagi akong ginagawa yan, palagi akong pinagsisilbihan, palagi akong binibigyan ng pera. Pero may kasabay yun, sabi niya. Hindi niya sinasabi. Pero sabi niya, pero mabait ang nanay ko. Mga anak niyo, di ba? Hindi nagsasabi ng against niyo. Pero pagpupuri ang mga sinasabi ng mga anak niyo. Verse 29, pati Many daughters have done virtuously, but don't excellence them all. many daughters have done virtuously, but don't excellence them all. Ang salita dito is yung asawa niya, her husband na, di ba pinupuri ng asawa niya? He says, many women are good wives, but you are best them all. Maraming babae ang mabuting asawang ngunit sa kanila ay nagkakaligid ka. Siyempre, kung ganito ang katangian ng isang babae, posible ng ano bang sasabihin mo? Siyempre, puro pagpupuri pagpupuri ng gagawin mo sa kanya. Hindi na puro pagpupuri ng igagawin mo sa kanya. Basta kayo mga nanay, alam niyo yun. Siyempre, pinupuri na kayo ng mga kasawa niyo, mga anak niyo. Kasi matulungin, generous siya. Tapos, hindi pa gastadora. Hindi siya gastadora, di ba? Instead, nabibili siya di ba? Instead, nabibili siya ng pagkain, nabibili siya ng mga damit na magagarang damit. Siya na lang ang mismong gumagawa kasi nga iniipon niya yung pera ng hindi siya mapariwara ba? Hindi siya mapabili mo. Bill mo ako yung bill mo ako yan. Hindi yun. Sinisinop niya lahat. Masinop! Yan, masinop ba? Yan ang gusto ko sabihin kanina, pero hindi ko masabi. Amen. Masinop, hindi, masinop ba? Arrange ba yung pagkakaroon? Organize. Organize. Sana,
until na. Nawala na sa isip ko kanina. Salamat mga sis. And verse 30, last verse, bro. Last verse na tayo. Okay, 31. Hindi, verse 30 lang. Verse 30. Napanood 30 lang. Huwag niyo kawawa na lang. Last na. And beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Amen. The word of the Lord. Amen. Favor is deceitful and beauty is vain, but the woman that feareth the Lord, she shall be praised. Charm in deceptive and beauty disappears. But woman who honors the Lord should be praised. Yes. Ang mandarayang pag-akit at kumukubas ang ganda, ngunit ang babaeng sumusunod sa Diyos ay parangalan. Amen. Amen. Hindi ko na ipaliwanag to, alam niyo. Kasi kapag tama na, yun na yung paliwanag ko. Tapos, sa conclusion na tayo mga kapatid. Conclusion na. Conclusion. The main message of our topic was presented by your stick to measure all Christian woman. It was the standard of being godly woman, which meant being devoted wife and mother, who is also domestic goddess, as well as active and enterprising outside the home. Amen. Ito lang ang masasabi ko sa mga Mother's Day. Happy Mother's Day. Bayani kayo, nanay. At kahit sa mga hindi nanay, kasi itong topic natin ito is hindi lang about sa nanay, about sa woman. Virtuous woman. Maraming salamat mga nanay sa mga contribution niya sa community. Yes. Ito lang. Salamat.